Pagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa minamahal kong tagatangkilik ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leona. Tubong Morsya Negros po ako. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa totoong karanasan ng aking magulang sa lipi ng kakaibang uri na aswang. Naganapang kwentong ibabahagi ko sa isang liblib na baryo sa Capiz. Tanyag ang Capiz na sagana sa lamang dagat. Sa katunayan ay tinagurian itong seafood capital of the Philippines. Sa kabila ng pagiging seafood bowl ng Pilipinas, nananatili itong pinangingilaga ng mga turista dahil sa negatibong imahe na nakakabit sa pangalan nito. Ang katanyagan ng Capiz ay umaalagwa dahil sa mga haka-haka at pagsasalin-salin mula sa nagdaang henerasyon. Tanyag ang Capiz na kanlungan ng mga maalamat na aswang. Maraming istorya at karanasan ng mga taong nakaligtas mula sa aswang ang nagpatotoo sa mga haka-haka tungkol sa lugar. Sa katunayan ay kaunang selebrasyon sa Capiz na may temang aswangan. Sa kasalukuyan ng Aswang Festival sa Capiz ay simbolo ng kasaganaan, makulay na kultura at tradisyon. Naglalayo ng Aswang Festival ng Capiz na maituwid ang negatibong imahe na nakakabit sa pangalan nito. Ang angka ni Sofia ay kilalang mga landlord sa Morsya Negros. Pag-aari nila ang mga lupang tinatamna ng mga agsador ng tubo na pangunahing sangkap sa asukal. Dahil mayaman ang angkan na kanyang pinanggagalingan, kaya nakapagtapos si Sofia sa bigating universidad doon sa Maynila. Hindi pa gaanon ka progresibo ang Negros kumpara sa syudad ng Iloilo, na minsan ang kinilala ng Queen City of the South bago ito naagaw ng Cebu. Napilitan si Sofia na dumayo sa Iloilo para makahanap ng magandang oportunidad. Hindi naman siya nabigo dahil doon niya natagpuan ang trabaho na angkop at tugma sa kanyang natapos. Maganda si Sofia. Pikal na dalagang Pilipina na siguradong magugustuhan ng sino mang adan. Hanggang nagbigay anunsyo ang pamunuan na mayroong gaganapin na team building para sa pangkalahatan. Isang real estate developer ang kanyang pinapasukan na kumpanya, kaya may malapad itong sangay. Inaasahan na ni Sofia na daang-daang empleyado ang makikilahok sa pagtitipon. Ayon sa anunsyo na ipinaskil ng tagapangasiwa ng nasabing programa, naggaganapin ito sa isang resort sa Uton, Iloilo. Maagang umalis si Sofia para dumalo sa nasabing pagtitipon. Nagdala siya ng damit na sapat sa 3 araw na pagtitipon doon. Dahil baguhan at bagong salta sa lugar, kaya kasalukuyan pa siyang nangangapa sa trabaho. Likas sa mga Ilonggo ang pagiging malumanay at magaling sa pakikisama. Hindi naging balakid sa kanyang pakikitungo sa mga katrabaho. Bukas palad silang nakaalalay sa kanya at halos lahat sa kumpanya ay naging kaibigan na niya. Pagdating pa lang niya sa nasabing resort ay nakahintay na sa labas ang kanyang kasamahan sa departamento. Si Jopeta na kanyang kasamahan sa accounting ang naging malapit niyang kaibigan sa kanilang grupo. Likas sa kanyang kaibigan ang pagiging iskandalosa. Sa katunayan, maraming kasamahan nila na matatanda ang kalimitang nakagigirian niya. Wow, ang galing masyado, Day. Team building papuntahan natin, hindi beauty pageant. Sigaw niya mula sa kabilang kalsada. Hala, bakit parang kasalanan ko? Ang sakit mo, friend. Ano pa kung makakahanap ng hada nito? Huwag na huwag kang lalapit sa akin mamaya. Nung lalamon ng alindog mo, Day, kaloka ka.
Kahit basahan ang isuot mo, bagay sa iyo. Baliw, puro kagalokohan. Halika na nga sa loob para makaramay na tayo ng target. Yan ang gusto ko sa iyo, Day, hindi killjoy. Hindi katulad ng iba dyan, isinabuhay ang pagiging maasim. Nilikasan pa ni Jupeta ang kanyang busis para lalong marinig ng kanyang mga katrabaho. Sanay naman ang mga ito sa walang habas na pagtataray ng kanyang kaibigan na bakla. Kaya deadma lang ang mga ito. Pagpasok pa lang ng dalawa sa bukana ng resort, naging sentro na silang dalawa ng atensyon. Bawat nadadaanan nila mga grupo na nagtitipon, ay agad napapako ang tingin sa kanila. Ano ba kasi? Si Jopeta na mahalin tulad sa sunog na bengka ang balat, ay nakasuot ng kakarampot na saplot. Taas noo pa itong naglalakad na para bang nagpapasarila sa rampahan. Si Sofia naman ay litaw na litaw ang malaporsilanang kotes na halatang alagang-alaga. Panay ang dalaga sa pakikipagsalamuha sa tao dahil laking Maynila siya. Hindi niya alintana ang mga mapanuring mata na ipinupukol sa kanya. Baka sa mukha ng mga kalalakihan doon, ang paghanga sa kagandahang tinataglay ni Sofia. Bayad ang buong resort sa loob ng 3 araw, kaya lahat ng taong nandoon ay empleyado ng kumpanya. Habang naglalakad sina Sofia papunta sa silid ng kanilang tutuluyan, sinalubong sila ng isang lalaki na may itsura. Mababaka sa mukha nito ang paghanga kay Sofia habang nakatingin ito sa dalaga. Magalang na napakilala ang lalaki sa pangalang Miguel. Malugod namang nakipagkamay si Sofia sa lalaki. Napabungis-ngis na lang sa pagtawa si Sofia nang sa halip makipagkamay si Jupita. Humalik pa ito at yumakap sa lalaki na mahigpit. Sandali, hindi ako makahinga. Ano bang pabango mo, Jupita? Bubong? Amoy kulob? Hindi nakapagpigil sa Sofia at napasalampak ng tawa. Grabe siya. Ang gwapo sana kaso ipokrito. Uy, biro lang. Hindi na mabiro to. Wala na. Turn off na ako sa iyo. Tumalikod si Sofita na halatang nainsulto sa hirit ni Miguel. Hayaan mo na. Maliliwanagan din yon. Mamaya na, tama na ang sinabi mo. Ano nga ba ang pabango niya? Sira, hindi yun nakaligo. Mamaya na lang daw siya maliligo sa pool. Ang weird naman. Sige na. See you later, Miguel. Tutulungan na kita. Mukhang mabigat ang dala mong maleta. Salamat. Inihatid ni Miguel si Sofia hanggang sa cottage na nakalaan para sa kanya. Habang naglalakad ay pinapasada ni Sofia ng tingin ang kabuuan ni Miguel. Wapo ito, matipuno. Talatang may panlasa sa pormahan. Lumaki si Sofia sa karangyaan, kaya alam na alam niya ang mga tatak ng damit na may kamahalan. Sa pagsuri niya kay Miguel, masasabi niyang hindi yun basta lang empleyado ng kumpanya, kundi may kaya ito sa buhay. Ayos ka na ba dito? Oo, Miguel. Salamat ha. Sige. Magkita na lang tayo mamaya ha. Sanay na si Sofia na makisalamuha sa mga mayayaman. Alam na alam niya ang galawan ng mga ito. Hindi naiiba sa kanila si Miguel. Aminado siyang may ibang balak ito, kaya nagpapakitang gilas. Naputo lang pag-iisip ni Sofia nang magsalita si Jupita ng kanyang kaibigan. Loka ka, Day. Nagpatid ka pa talaga sa hinayupak na lalaking iyon. Mag-ingat ka, Day, ha? Bang nararamdaman ko sa kanya? Dahil laking Maynila to. Alam na alam ko ang takbo ng isip ni Miguel. Hinding-hindi niya ako madadaan sa mga paandar niya. O siya, sa bagay. Sa katulad mong mayaman, sanay na sanay ka na sa mga ganitong pagtitipon. Pero sinira talaga ni Miguel na yon ang araw ko. Maligo ka kasi bago humada
para walang masabi ang mga boys sa'yo. O siya, magpalit ka na ng panligo. Doon tayo sa pool ha. Maraming fafa na nakabantay doon for sure. Sige na, susunod ako. Lantad na lantad ang katawan ni Sofia sa kanyang suot na panligo. Ang kanyang balat na kumikislap kapag natatamaan ng tubig. Walang kahit katiting na peklat ang kanyang balat. Pinarisan pa ng napakakinis na kutis. Umuot siya ng roba para maikubli ang kanyang katawan habang tinatalon to ng pasilyo papunta sa poolside. Papalapit pa lang si Sofia sa swimming pool ng resort ay narinig na niya ang pagtitili ni Zupita. Halatang ginagawa niya lang iyon para makaagaw ng pansin. Gawain iyon ng kanyang kaibigan para mapansin siya ng mga kalalakihan. Lakad ay, ubarin mo na ang suot mo ang roba para lumuwa ang mga mata ng mga kasamahan nating lalaki. Mapalakpak pa si Zupita para maipahayag ang kanyang kasabikan sa pagdating ng kanyang kaibigan. Nakakahiya ka talaga, Tay. Pinalalandakan mo pa talaga, iyan tuloy. Dito na nakatuon ang paningin ng lahat sa atin. Ano ngayon? Pasalamat nga ako na may kaibigan akong alipin ng kagandahan. Kahit papano ay naambunan ako ng biyaya. Sira, ginagawa mo akong pumain para makadali ka ng biktima. Hayaan mo na. Lahat naman sila naging masaya pagkatapos kong mabiktima. Ewan ko sa iyo. Ingat lang day, baka makatagpo ka ng kalahi ni Pacquiao at masapak ka. Pwede naman kaming magsapakan pagkatapos. Ewan ko sa iyo. Sige na, maligo na ako. Ang init ng panahon. Hinubad ni Sofia ang kanyang suot na roba. At halos sabay-sabay na napalingon ang mga kalalakihang naroon. Para siyang Diyosa ng Olympus nang bumaba sa katubigan para maligo. Napanganga ang mga kalalakihang naroroon. At ang ilan ay kailangan pang tampalin ng kanilang nobya para may masmasan. May mga kababaihan pa doon na tumalikod dahil sa harap-harapang pagpapakita ng mga ito ng paghanga sa angking ganda ni Sofia. Napasigaw pa ulit si Sofita sa gitna ng pool habang itinataas ang kamay. Ak! Laban! Walang pakialam si Sofia sa mga taong naroon sa kanyang paligid. Sanay na siya sa atensyon ng mga tao kapag lumalabas. Si Miguel ay nakaupo sa munting cottage. Nakatuon ang kanyang paningin sa kinaroroonan ni Sofia. Panay ang galaw ng kanyang lalamunan at nanlalaki ang mga mata. Sigurado na magtataka ang sinuman kapag nasilayan ang pamumula ng kanyang mata. Nakasuot siya ng kulay itim na salamin sa mata, kaya naikukubli ang pagbabago sa kanyang mukha. Sa kabilang cottage lang nandoon naman si Leonard, na palihim na binabantayan ang kilos ni Miguel. Sigurado ako may kahindik-hindik na plano si Miguel sa babae. Hinding-hindi ka na makakaisa, Miguel. Gagamitin ko si Sofia para matunton ang lugar ng kalahi mo. Sambit ni Leonard sa kanyang isipan. Inubos ni Miguel ang kanyang inumin at saka tumayo para lumapit sa kinaroroonan na Sofia. Inalis ni Miguel ang tuwalya na nakapulupot sa kanyang pang-ibaba. Batak na batak si Miguel sa pagbubuhat sa gym, kaya alagang-alaga ang kanyang katawan. Napahiyaw si Sopita nang makita niyang tinanggal ni Miguel ang tuwalyang nakatapi sa kanyang bewang. Aladay, bumaba si Bathalang Adonis sa metolohiyang Griego para mandilig. Ngi, si Miguel yan. Nakasalamin kaya hindi mo nakilala. Akala ko ba galit ka sa kanya? Kanina yun, nagbago ng isip ko. Siyempre, nakakita ka ng masarap na nakain, kaya nagbago ang isip mo. Wala, Day, sa atin siya papunta. Maganda na ba ako, Day? Kailan ka pa naging maganda, Aber? Ilusyonada ka, Day. Yun lang talaga meron ka. Importante hindi mapanglo ang buhay pag-ibig. Hindi ka tulad nag-iba dyan na maganda pero wala namang fafa.
Kumabi ka na nga Medosa, dadaan ang Diyosa. Binunggo ni Jupita sa Sofia para matangay ito ng tubig palayo sa kanya. Umabante siya para salubungin si Miguel na papunta sa kanilang kinaroroonan. Hello Miguel, kanina ka pa ba? Maliligo ka ba? Alam nga naman siguro na maglalaba ako dito, di ba? May halatang pambubos ka sa tembre ng boses ng lalaki. Kaya agad nawala ang sigla ni Jupita. Humagalpak ng tawa si Sofia, dahilan para mapahiya si Jupita. Huling-huli mo talagang inis ko, Miguel. Diyan na nga kayong dalawa. Pareho lang kayong panira ng araw ko. Tumalikod si Jupita at iniwan ang dalawa na patuloy sa pangbubos ka sa kanya. Panay ang hiyaw pa nito habang papalis. Wala, nagbibiro lang ako. Bakit? Nagalit agad iyon. Ikaw kasi palagi mo siyang sinusukol sa kababawan niya. Ganon talaga si Jupita. Hindi nag-iisip kapag magsalita kaya minsan nasusupo. Mahilig mag-iskandalo pero mabilis namang magtampo. Hayaan mo na siya. Mawawala din ang kusang init ng ulo niya. Gusto mo ba Sophia ng inumin? Ikukuha kita. Boko Diyos lang sa akin Miguel. Ang puro. Hindi nilubayan ni Leonard sina Sofia at Miguel. Nananatili siyang nagmamasid sa paligid. May naisip na siyang paraan para lalong mapalapit sa mundo ni Sofia at Miguel. Mayo si Leonard para hanapin si Jupita. Makikipagmabutihan siya sa baklang kaibigan ni Sofia para may rason na siyang makisabay sa kanila. Wala akong pakialam kahit husgahan pa ng ibang tao ang pagkatao ko. Gagawin ko ang lahat alang-alang sa kapatid ko. Magbabayad ka, Miguel. Ikaw at ang buong kalahi mo. Magbabayaran niyo ang malagim na sinabi ng aking kapatid. Sambit ni Leonard sa kanyang sarili habang kinukuyom ang kamao. Si Leonard ay nagporsige na makapasok sa kumpanyang pinapasukan ng kanyang kapatid sa ina para maipagiganti ang pagkamatay nito. Walang nakapansin sa koneksyon niya sa kanyang ate MC dahil magkaiba naman ang kanilang apelyido. Malapit si Leonard sa kanyang ate MC kaya naibahagi sa kanya ang relasyon nito kay Miguel. Nagpaalam din ito sa kanya bago sumama kay Miguel sa Capiz. Nawala ang kanyang kapatid na parang bula. Walang resulta ang investigasyon ng otoridad. Sinubukan ni Leonard na puntahan ang mismong lugar ni Miguel sa Capiz. Inakala ni Leonard na itinatago lang ni Miguel ang kanyang kapatid. Sa tulong ng kanyang mga kasamaan sa banda, kanilang natuklasan na pinangingilagan ang baryo ni Miguel sa Capiz. Bantog ang kanilang angkan na mula sa laing aswang. Ayon sa kanilang kakilala doon, na hindi yon ang unang pagkakataon na may naganap sa nawawalang kamag-anak sa nasabing baryo. Mahigpit silang binalaan na wag nang tutuloy na pasukin ang nasabing baryo. Dahil sila mismo na lumaki doon, ay matindi ang pag-iwas na mapagawi doon. Sinubukan ng mga otoridad na pasukin ang nasabing baryo. Ngunit walang natagpuan na bakas ni MC na gumawa nga doon. Si Miguel naman ay todo ang tanggi na may relasyon sila ni MC. Kaya imposible na isasama niya ito pa uwi. Walang mga saksi na magpapatunay sa aligasyon ni Leonard. Kaya nauwi sa wala ang lahat. Simula noon ay binago ni Leonard ang kanyang itsura. Pinagupitan ng mahabang buhok at inalis ang kanyang bigote para mabago ang kanyang pagkakakilanlan. Noong mahagip ng kanyang paningin si Jupita na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga lalaki na hindi naman niya kilala, agad na hinubad ni Leonard ang suot na sando para tumambad ang kanyang mabuhok na dibdib. Itinaas pa niya ang kamay para magsilabasan ang mga pandesal niya sa tiyan. Hindi nga nagtagal ay nakuha niya ang atensyon ni Jupita. Tinanggal pa nito ang suot na salamin para lalong mamukhaan si Leonard. Nagpakinding-kinding itong papalapit sa kanya. Sinasadya pa nitong pagalawin ang balakang
habang naglalakad. Hi, hello. Wala ka bang kasama? Wala eh. Hindi naman ako pogi. Sino ba namang magkaka-interes na samahan ako dito? Ikaw talaga mapagbiro. Pabambol ka pa. Kanina ka pa nga pinagtitinginan ng mga kababaihan dito eh. Akala mo lang yon. Isa pa, nandito ka naman. Bakit pa ako maghanap ng makakasama? Naging epektibo ang pagpapanggap ni Leonard. Agad kumapit si Jupita sa kanyang bisig at niyaya itong bumalik sa pool. Habang naglalakad ay nagpakilala si Leonard sa kanya. Gusto mo bang maligo sa pool? Baka iwan mo lang ako doon. Hindi. Gusto mo habang buhay na akong hindi aalis sa buhay mo? Napangiti na lang si Leonard sa sinampit ni Jupita. Malay natin, baka sa kaparehong kasarian ko pala matatagpuan ang totoong pag-ibig. Kilig na kilig si Jupita sa mga katagang lumalabas sa bibig ni Leonard. Lalong humigpit ang kanyang pagkapit sa bisig ni Leonard habang pinagtitinginan sila ng kanilang kasamahan sa mga kumpanya. Walang pakialam naman si Leonard sa mapangusgang mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi iyon kawalan sa kanyang pagkatao. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin ang lahat, alang-alang sa paghiganti ng kanyang pinapangarap. Nadatna ni na Jupita at Leonard sina Sofia, Miguel, na mukhang komportable na sa isa't isa. Wow, ang lagkit. Mukhang magkakadiabetes ako kapag tumagal pa ako dito. Pagbibiro ni Jupita para mabaling ang atensyon ni Miguel at Sofia sa kanya. Ang ganda mo, te. Umalis ka lang saglit pagbalik mo. May nabingwit ka ng fafa. Che, kala mo sa akin mahinang nila lang. E de, naniniwala ka na. Nang maganda ako. Sige na, maganda ka na. Ipinakilala ni Jupita si Leonard kay Sofia. Bilyong ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel habang nakatingin kay Leonard. Magkakilala na kami, Jupita, ni Engineer Leonard. Isang departamento lang kami. Ibig sabihin na mga magagaling na inhiyer pala ang kasama natin. Si Engineer Leonard lang ang magaling. Kakaibang panlasa niya sa mga disenyo. Akala ko nga sa disenyo lang kakaibang panlasa ni Leonard. Pati pala sa chicks, ganun din. Tama na nga yan. Nandito tayo para magbuo ng magandang samahan. Kaya mag-enjoy na lang tayo. Oo naman, Sofia. Sigurado na maging makabuluhan ang susunod ng mga araw ko dito. Di ba, Sofita? Oo naman, Leonard. Ako ang bahala sa iyo. Namula ang pisngi ni Miguel. Nahalatang nagpipigil na mapasalampak ng tawa. Siniko ni Sofia si Miguel para hindi matuloy ang pagtawa nito. Hindi nakaligtas iyon sa mga mata ni Leonard. Sige, pagtawanan mo lang ako, Miguel. May katapusan din ang pagtawa mong hayop ka. Napakuyom ng kanyang kamao si Leonard. Umaalab ang galit sa kanyang puso. Gustong-gusto na niyang suntukin si Miguel hanggang gumapang ito sa lupa. Mag-inuman tayo mamaya. Apat lang tayo para hindi magulo. Ayos. G ako mamaya. Sa cottage lang namin ni Sofia, total. Dalawa lang naman kami doon. Balak pa sanang tumanggi ni Sofia na magpapasok ng lalaki sa kanilang tinutuluyan. Ngunit pinangungunahan na siya ni Jupita. Alam na niya ang plano ng kanyang kaibigan. Kaya pinili nitong doon mag-inuman. Sigurado na may plano itong lasingin si Leonard para magawa ang balak sa lalaki. Wala namang pakialam si Sofia sa plano ng kanyang kaibigan dahil magkaiba naman ang kanilang silituan. Ano, Leonard? Pwede ka ba mamaya? Oo naman, basta para sa'yo. Napangiti na lang sina Sofia at Miguel sa inasal ni Leonard. Gustong gusto ka naman niwala, Leonard, pero
Ibang-iba ang nararamdaman ko. Sabagay, walang matres naman si Jopeta. Kaya kahit pampalipas oras lang ang ginagawa mo, panalong panalo pa rin siya. Pasalamat ka na lang, Sofia, dahil best friend kita. Minsan talaga nabuboya na akong lumaso ng kaibigan. Ang pait mo talaga, te, pagdating sa akin. Napahalakhak na lang si Sofia dahil sa pagmamaktol ni Jupita. Si Leonard naman ay patuloy lang na sinasakyan ang pagkakataon. Iyon naman ang kanyang dahilan para lalong mapalapit kay Sofia at Miguel. Pagkatapos maligo sa pool, dumiretso ang apat sa resto bar ng resort. Ginutom ang apat kaya kumain na sila ng tanghalian. Bayad na iyon ng kumpanya. Ang kailangan lang nila ay pumirma para katibayan na ginamit na nilang apat ang ganong serbisyo kasama sa akomodasyon nila doon. Nagkanya-kanya na silang apat pagkatapos nilang kumain ng tanghalian. Matutulog muna ako. Sigurado na mapupuyat na naman ako mamaya. Ako din, Day. Sigurado na hindi kami matutulog mamaya ni Leonard. Titignan natin kung magaganap ang iyong pangarap mamaya. Pinauna ni Leonard si Miguel. Sinadya niyang tahakin ang daan pauwi sa kanyang cottage. Para mapaniwala niya si Miguel na tuluyan na nga siyang umuwi. Nagkubli si Leonard sa mayabong na damuhan. Nakita niyang bumalik si Miguel. Nagpalingalinga pa ito upang magsiguradong wala na si Leonard. Muli itong humakbang pabalik. Lumaki ito sa kabilang parte ng resort. Sa mayabong na puno ng mga pandang ligaw ang diretsyo ni Miguel. Malihim na sumunod si Leonard. Masyadong mayabong ang puno ng mga pandan sa parting iyon. Naalala ni Leonard ang kwento ng kanyang lola na noon kahit mayabong ang puno ng pandan, basta naaabot ito ng tubig dagat tuwing high tide, sigurado na malinis ang ilalim nito. Sumuot si Leonard sa makapal na puno ng pandan para makita kung sino ang kinakatagpo ni Miguel doon. Nanlaki ang mga mata ni Leonard nang mismong isa sa mga boss nila ang kinakatagpo ni Miguel. Gumapang pa siya sa buhangin para mapalapit sa kinaroroonan ng dalawa. Sigurado si Leonard na may malalim na relasyon ang dalawa dahil kumandong pa si Denya habang nakikipag-usap kay Miguel. Maganda ang pwesto ni Leonard doon dahil maririnig niya ang usapan ng dalawa. Siguraduhin mo lang na walang mangyayari sa inyo ni Sofia na iyon. Ano ka ba? Kailangan na isang berin ang madala ko pa uwi. Alam mo naman na iyon lang ang tanging bagay na magpapasaya sa aking ama. Ang hirap sa ama mo dahil mahilig sa berhen. Halos mga kabataan na bagong sibol sa baryo niyo ay inubos na niya. Hindi lang naman alay iyon sa aking ama, kundi regalo sa buo kong kamag-anak. Kitang-kita mo naman ang kalagayan ng katawan ni Sofia. Sigurado ako na masarap ang karne niya kapag iniluto. Ganyan din ang sabi mo noon sa akin nung dalhin mo pa uwi si MC. Pinaniwala mo ba naman na ipakilala sa pamilya mo? Naniwala naman ang bubeta na talagang ipakilala mo bilang nobya. Sino ba naman ang makakatiis sa karisma ko? Salamat ka na lang, Denya, dahil isa kang aswang. Sigurado, matagal ka nang natulad sa kanila. Hindi napansin ni Leonard ang isang puno ng pandan na doon ay bahagya na lang nakadikit ang ugat sa lupa. Tuluyan itong bumigay at natumba. Nakakip ito ng kanyang paa habang umuusad siya papalapit sa dalawa. Ano yun, Denya? Halika, hulihin natin. Kailangan hindi makawala kung sino man yan. Agad pumasok ang dalawa sa loob. Nagagilap ang dalawa kung may tao nga sa loob. Alerto naman si Leonard at agad ibinaon ang katawan sa buhanginan. Hindi niya alintana ang matinik na puno ng pandan na dumagan sa kanya.
Tiniis niya ang paninikip ng kanyang dibdib dahil naging limitado ang kanyang paghinga. Patuloy lang si Denny at Miguel sa pagsuyod sa mayabong na tumpok ng mga ligaw na pandan hanggang dumako silang dalawa sa kinaroroonan ni Leonard. Nakita ko na, may natumbalang na puno ng pandan. Akala ko may nakarinig na sa ating pag-uusap. Hindi talaga ako magdadalawang isip na patahimikin ang taong yan. O ayan, puno ng pandan. Klarong-klaro na iyan. Kaya halika na. Maganda pala dito sa loob, pribado. Total, andito na rin tayo. Lubos-lubosin na natin. Maglaro na tayo, Denya. Sige na, bilisan mo. Dahil sigurado hinahagilap na nila ako doon. Rinig na rinig ni Leonard sa kanyang kinaroroonan ang halinghing ni Denya. Napamura na lang si Leonard dahil nagawa pa ng dalawa ng gumawa ng kalaswaan habang siya doon ay naghahabol ng hininga. Nanghihina si Leonard nang tuluyan siyang makalabas sa kanyang pinagtataguan. Pasalamat na lang siya na hindi mataas ang tubig dahil sigurado na nalunod na siya sa tagal ng pananatili niya sa ilalim ng mapinong buhanginan. Bahagyang napatagal pa siya doon bago tuluyang makalabas. Nakaidli pa siya saglit dahil nararamdaman niyang panghihina sa mahabang oras na kinakapos ng hangin ang kanyang katawan. Sulit ang kanyang paghihirap dahil nabunyag sa kanya ang kasabwat ni Miguel. Inagabihan ay nagkita-kita ang apat sa resto ng resort para maghapunan. Napagpasya nilang apat na dumiretso na sa cottage nila Sofia at Jupita pagkatapos nila doon. Leonard, bakit napakadaming bantal mo sa pisngi hanggang leeg? At siguro adong sa katawan mo pa mismo? Mukhang may nakaunan na sa'yo, te. Sorry ka na lang. Second runner-up ka na lang yata. Panonodyo ni Sofia sa kanyang kaibigan na agad naman pinatulan ni Jupita. Umamin ka nga, Leonard. Anong ginawa mo kanina pagkatapos natin mananghalian? Naiinis na tanong ni Jupita. Wala, girlfriend? Ilusyonada ka mo. Napatawan na lang si Leonard habang nakatingin kay Jupita na halatang inis na inis sa kanya. Uy sira, allergy lang ito. Hindi talaga ako sanay na mababad sa tabing dagat. Kaya nga hindi na ako masyadong naglalabas. Okay na tayo ulit. Allergy naman pala. Ang dalawang ito kasi marumi ang pag-iisip. Hindi. Ang isa kasi dyan, advance magtali ng panabong na hindi naman sigurado kung ipapanalo siya. Nandilatan na lang ni Jupita ng kanyang mata si Sofia para makaganti ito sa pang-iinis sa kanya. Dumiretso ang apat sa cottage ni Jupita at Sofia. Pasok ni na Miguel at Leonard. Nakahanda na doon ang matatapang na alak. May nakatabi doon na inumin pang babae. Kaya sigurado na inahanda iyon para kay Sofia. Grabe naman, balak mo na yata kaming mapreserba ng buhay, Jupita. Ang tapang ng alak na ipapainom mo sa amin ni Leonard. Mahina ka pala eh. Sasabay ako sa inyong dalawa. Ang maarte lang naman na kaibigan ko ang nag-request ng bulok na ubas para sa kanyang sarili. Ganyan kasing lambanog lang ang tinitira mo sa inyo kaya bulok ang tawag mo sa red wine na primera klase. Red wine, tapos sweet red. Nag-juice ka na lang nagawaan sa ubas. Pinasosyal lang yon kaya mahal. Nakatipid ka pa ng malaki. Hindi nga ako tanggera, te. Simulan mo na ang tagay para malasing mo na agad si Leonard. 3 bote lang ng alak na may itim na label. Hindi yun sapat para malasing si Leonard. Matagal siyang bokalista ng banda, kaya bahagi ng kanilang buhay ang alak. Damag silang umiinom ng kaparehong alak na walang yelo dahil nakakasira iyon ng kanyang boses. 3 pa silang iinom kaya sigurado siyang hindi mawawala sa kanyang sarili.
2 bote pa lang ang kanilang naubos. Nagsimula nang maglikot ang kamay ni Jupita. Patawa-tawa lang si Leonard habang paulit-ulit na lumalakbay ang kamay ni Jupita sa kanyang katawan. Kinakalas niya lang ito ng marahan at ibinabalik sa tamang lugar. Iinom pa tayo. Mamaya ka na maglikot. Nakakahiya sa kaibigan mo. Idinadaan lang ni Leonard sa pabiro, pero halata naman na sinasakyan niya lang si Jupita. Ngiti-ngiti lang si Sofia habang lumalagok ng alak. Ipabilib siya sa akto ni Leonard dahil nagagawa pa rin ito na manatiling kalmado sa kabila ng ginagawang kapahangasan ni Jupita. Alam na alam niya ang mga ganong galawan ng lalaki. Halata na pinapasakay lang si Jupita at walang plano ito na bumigay sa kanyang kaibigan na bakla. Tuluyan nang bumigay si Jupita sa kalasingan. Kaya pinakiusapan ni Sofia ang 2 lalaki. Pagtulungan nilang buhatin ito para mailipat sa kanyang silid. Alam ko, Leonard, na nakikisama ka lang kay Jupita. Pero ang galing mong magdala. Coach ka sa akin. Magaling lang ako makisama. Masaya silang kasama sa totoo lang, Sofia. Lokaret lang si Sofita pero mabait naman talaga siya. Kailangan mo lang lawakan ang iyong isipan dahil nilamon na siya ng modernong mundo. Papansin ni Sofia ang biglang pagtahimik ni Miguel. Nakatuon lang ang paningin ng lalaki sa kanyang katawan. Kakaibang tingin na ipinupukol sa kanya. Nagsimula siyang mailang sa inaasta nito. Miguel, may problema ka ba sa mukha ko? Wala. Napansin ko lang na mukhang maalaga ka talaga sa katawan mo. Ang tanong yan, Miguel. Sino ba naman ang hindi maalaga sa katawan? Si Jovita. Sa bagay, may punto ka. Ubos ng 3 bote ng alak, kaya umasta na si Leonard na tinamaan ng alak. Si Miguel naman ay nagpadagdag ng pera dahil gusto pa niya uminom. Ayos lang ba na dito na ako matulog sa upuan? Total kasya naman ako dito. Pwede ka naman tumabi kay Sofita kung gusto mo. Okay lang ba, Sofia? Uwi lang ako mamaya kapag mawala na ang amats ko. Oo naman. Umakto lang si Leonard na matutulog. Pero ang totoo ay gusto lang niyang bantayan si Miguel sa susunod nitong gagawin. Hanggat gising si Leonard, hindi ito magtatangka na gumawa ng hakbang para simulan ang kanyang balak. Panggap pa si Leonard na umihilig para maging makatotohanan ang kanyang pagpapanggap. Papadagdag pa ako ng alak. Sasabayan mo ko, Sofia. Oo na, sasabayan kita. Halatang may tama na si Sofia, kaya sumunod na lang ito sa nais na bigil na mangyari. Pagdating ng ber, sunod-sunod ang paglagok ni Sofia, dahilan para malasing ito ng gusto. Binuhat ni Miguel sa Sofia, papunta sa kanyang silid. Isinara pa ni Miguel ang pinto para masolo niya ang dalaga. Nag-alala si Leonard na baka hindi makapagpigil si Miguel. Tuluyan na ang dalaga. Mabilis kumilo si Leonard para alamin ang ginagawa ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Leonard habang unti-unting hinuhubaran ni Miguel si Sofia. Hindi naman naalerto si Leonard dahil wala naman siyang napapansin na tumatanggal si Miguel ng saplot sa kanyang katawan. Umakyat si Leonard doon sa taas ng silid ni Sofia para makasilip siya sa loob. Gawa sa sawali ang kisame ng kanyang silid, kaya may mga munting sewang doon na maaari niyang silipan. Tumambad kay Leonard ang hubad na katawan ni Sofia. Mukhang may kinikilati si Miguel sa katawan ng dalaga. Kinakalikot nito ang kasilanan ni Sofia. Napagtanto ni Leonard na malamang nag-uusisa si Miguel kung totoong inosente pa ang dalaga. Pagkatapos na magawa iyon ni Miguel, nag-umpisa na umipa ang anyo nito
Nanlilisik ang kanyang mga mata. Umaba ang kanyang kuko. Nag-uslian ang kanyang mga ngipin. Tumutulo ang laway nito. Nahalatang sabik na sabik kay Sofia. Inalabutan si Leonard nang makita ang dila ni Miguel na magsimula itong humaba. Nagkasanga-sanga pa ito at nagkabuhol-buhol. Mahalin tulad ito sa galamay ng pugita na gumagapang sa hubad na katawan ni Sofia. Sobrang lasing si Sofia, kaya hindi man lang ito nakaramdam sa ginagawa ni Miguel. Nagsimula itong mamalipit sa sobrang sakit nang magsimulang pasukan ng dila ni Miguel ang kanyang puso. Napadaing na lang ito sa sakit, pero dinaig pa rin siya ng kalasingan. Kaya nagpatuloy si Miguel sa kanyang ginagawa. Nililimahid ang katawan ni Sofia sa malagkit na dagta na inilalabas na mga galamay na tumutubo sa dila ni Miguel. Naintakutan si Leonard ng kanyang maramdaman. Ang yabag na papalapit sa silid ni Sofia. Nakita niya si Sofita na pasuray-suray. Napapalapit sa silid ng kanyang kaibigan. Gustong-gusto ni Leonard na pigilan si Sofita. Pero ayaw niyang mauwi sa wala ang kanyang pagnaghihirapan. Dumiretso si Sofita sa silid ni Sofia at bumulaga sa kanyang nakakatakot na anyo ni Miguel. Nawala ang amats ni Sofita. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig ito sa takot habang nakatayo sa pintuan ng silid ni Sofia. Umurong ang dila ni Sofita sa labis na takot na kanyang nararamdaman. Bumaling sa kanya si Miguel at agad siyang pinuluputan ng mahabang dila nito. Pumasok ang nagkasanga-sangang galamay sa dila ni Miguel sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sinakalang kanyang leeg at bumara ang mga galamay sa daanan ng hangin. Nagpupumigla si Sofita, ngunit sadyang mahigpit ang pagkakapit nito sa kanya. Nagabol si Sofita ng hangin para makahinga hanggang nanlisik ang kanyang mga mata at tuluyang nawala ng malay. Natauhan si Miguel ng kanyang mabatid na napatay niya si Sofita ng tuluyan. Gustong-gusto niya itong tulungan, pero nanaig ang kanyang hangarin na makamit ang katarungan para sa kanyang kapatid. Simula pa lang iyon ang kanyang plano. Ayaw niyang mauwi sa wala ang lahat. Pasensya ka na kaibigan. Pinapangako kong kasama ka sa paniningil ko kay Miguel at sa kanyang buong angkan. Pahayag ni Leonard sa kanyang isipan. Hinubad ni Miguel ang kanyang suot na damit at pinangpunas ito sa katawan ni Sofia. Inalis niya ang malagkit na dagta na iniwan ng kanyang dila. Binuhat ni Miguel si Sofita at mabilis itong dumaan sa madidilim na bahagi ng resort hanggang sa tuluyang naglaho. Maingat na bumaba si Leonard sa kasami ng cottage ni Sofia. Isang lugar lang ang naisip ni Leonard na maaaring pagdalhan ni Miguel kay Sofita. Doon sa mayabong na puno ng pandan, kung saan sila nagkikita ni Denya. Palihim na pumunta si Leonard sa tabing dagat at lumusong. Lumangoy siya sa dagat para marating niya ang mayabong na puno ng pandan. Maaaring may makakita sa kanya kapag dumaan siya sa mga pasilyo. Dahan-dahan siyang kumapang hanggang narinig niya ang kaluskusan. Bahagyang nakakalusot doon ang liwanag na nagmumula sa mga ilaw sa resort. Narinig niya ang dalawang nilalang na nag-uusap. Kumpirma ni Leonard na sina Miguel at Denya iyon. Bakit mo dinamay si Jupita? Wala sa usapan natin na pati siya madamay. Nakita niya akong minamarkahan ko si Sofia. Mabubuking ang modus natin kapag hinayaan natin siyang mabuhay. Magiging problema ito kapag hindi natin nagawa ng paraan. Kainin na lang natin ang kanyang lamang loob at pagkatapos, ilagay natin sa ilalim ng cottage ni Leonard para siya ang pagbintangan.
Huwag mong pakialaman ang kanyang katawan dahil sigurado na maging malaking iskandalo. Pag may mawala sa parte ng kanyang katawan, wala pa si Leonard nang simulang may mawala sa kumpanya. Kaya sigurado ako magkakaroon ng panibagong anggulo. Iwan na lang natin sa ilalim ng kanyang cottage para malihis ang imbestigasyon. Ano pa nga ba? Pero sigurado na isa ka sa iimbestigahan dahil kayo lang naman ang kasama niya bago siya mamatay. Madaling pasinungalingan iyon pero maraming anggulo ang pupwedeng isaalang-alang. Wala naman saksi na nagpapatunay na si Leonard nga ang kumitil sa kanyang buhay. Eksaktong nawala ng supply ng kuryente ang buong resort. Naging madilim ang buong paligid. Batid ni Leonard na doon dinala ni na Miguel at Denya ang katawan ni Jupita. Umuwi si Leonard sa kanyang tinutuluyan. Nadatnan niya si Jupita na nakabalagta sa hagdanan ng kanyang cottage. Binuhat niya si Jupita at dinala sa swimming pool. May patakaran ng resort na wala nang maliligaw pagsapit ng 10:00 ng gabi. Dahil madilim ang buong paligid. Walang nakapansin na nakarating siya doon. Binalot ni Leonard ang kanyang kamay ng plastic para walang bakas ng kanyang kamay ang maiwan sa katawan ni Jupita. Agad umuwi si Leonard sa kanyang cottage. Naligo at nagpalit ng damit. Umakto siyang tulog at umihilik para walang magduda sa kanya kapag may pumasok sa kanyang silid. Madaling araw na nang bumalik ang supply ng kuryente. Narinig ni Leonard ang iyakan at hiyawan sa labas. Kaya sigurado siyang natagpuan ang katawan ni Jupita. Hindi natagalan ay kinatok si Leonard ng kanyang mga boss. Hindi sumagot si Leonard, kaya pinasok na siya ng mga ito at pinagtatampal. Leonard, gising. Gumising ka muna. Gusto kang makausap ng mga pulis. Saad ng kanyang boss. Umakto pa si Leonard na nagpupungas habang pinipilit na buksan ang kanyang mga mata. Nagkuyakoy pa siya para lalong maging katotohanan ang kanyang pagpapanggap. Leonard, natagpo ang patay si Jupita sa swimming pool. Kaya umano ang kanyang huli na nakasama. Pahayag ng kanyang boss. Umakto si Leonard na nabigla. Pinalaki pa niya ang kanyang mga mata. Totoo ba, boss? Patay na si Jupita? Oo, iimbitahan ka namin para sa ilang katanungan sa presyento. Saad ng isang pulis. Oo, sir. Sasama ako. Magkasamang inimbestigahan ng otoridad sina Sofia, Miguel at Leonard. Hindi makausap ng maayos si Sofia dahil panay ang iyak nito. Si Leonard naman ay itinahilan na unang umuwi dahil nalasing ito. Nilihis niya ang investigasyon at sa halip ay si Miguel ang pinagtutuunan ng investigador na tanungin. Ang lumabas sa investigasyon na lumabas si Jupita na lasing at pumunta ito sa swimming pool para maibsan ang init ng alak na kanilang nainom. Dahil walang ilaw nun, kaya walang nakapansin. Malamang hindi maayos ang relasyon ni Jupita sa kanyang pamilya. Dahil hindi man lang humiling ang mga ito na sumasailalim si Jupita sa masusing investigasyon. Hindi na pinagbigyan ng kanyang pamilya ang rekomendasyon ng otoridad na sumasailalim ito sa autopsy. Sigurado na makikita ang bakas ng pagkakasakal sa kanyang liig. Hindi ito nakita dahil likas na maitim si Jupita. Agad ipinasunog ang kanyang katawan. Agad dinuldo ka ng pamunuan ng nasabing aktibidad dahil sa pagkamatay ni Jupita. Hindi nakaligtas sa paningin ni Leonard ang masasakit na tinging ipinupukol ni Miguel sa kanya. Nagsisimula na ritong umiiwas sa kanya. Hindi umiiwas si Leonard sa halip, panay ang ngiti nito at pagbati kay Miguel sa tuwing nakakasalubong niya ito. Naging malamig din ang pakikitungo ni Miguel kay Leonard. Umaakto si Leonard na maayos lang ang lahat. Hanggang nabalitaan ni Leonard na nagpalipat na si Miguel sa mismong opisina kung saan pumapasok si Sofia.
Naging madali lang iyon kay Miguel, lalo at nandoon si Denya na may mataas na posisyon. Nagpasya si Leonard na makipagkita kay Sofia dahil siguradong may magagawa ito para sa kanyang balak na lumipat ng opisina. Iginalulungkot ko, Sofia, ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Sofita. Sa totoo lang, labis akong nalulungkot. Siguro kung pinagbigyan ko lang siya sa gusto niyang mangyari, hindi niya yun sasabitin. Alangan naman na gawin mong isang bagay na salungat sa panindigan mo. Naintindihan kita. Nag-usap lang kami ni Sofia hanggang nagkaroon na ako ng pagkakataon na ilahad sa kanya ang hangarin ko na lumipat ng opisina. Ako ang bahala, Leonard. Kakausapin ko si Ninong. Hinding-hindi makakatanggi iyon. Maraming salamat, Sofia. Ninong ni Sofia ang isa sa mga investor ng kumpanya na kanilang pinapasukan. Lingid iyon sa kaalaman ni Miguel. Kaya nagulat na lang ito nang kanyang makita sa anunsyo na sabay silang ililipat ni Leonard sa ibang opisina. Hindi na nakatiis si Miguel, kaya agad nitong kinumpronta si Leonard. Nanadya ka ba, Leonard? Alam mo naman na lilipat ako doon sa site kung saan si Sofia. Miguel, ayos ka lang ba? Bakit galit na galit ka? Bakit big deal sa iyo ang pagpapalipat ko sa opisina kung saan si Sofia? Umayos ka, huwag mo akong susubukan. Hindi mo ko kilala, Engineer Leonard. Hindi na nakapagtimpi si Leonard. Kaya sumiklab ang galit na matagal nang namumuo sa kanyang dibdib. Ano ba ang dapat kong malaman mula sa pagkatao mo, Engineer Miguel? Maliban sa tumangka kang idiin ako sa pagkamatay ni Zupita. Tumigil ka, tandaan mo. Mananatiling aligasyon ang isang pahayag hanggat wala pang sapat na ebidensyang magpapatunay dito. Hindi na kailangan, Miguel. Wala naman akong balak na isiwalat pa ang pahayag ng mga saksi na tumulong sa akin para madiin sa pagkamatay ni Zupita. Anong ibig mong sabihin? May nakakita sa inyo ni Miss Denya nang ilipat niyo ang bangkay ni Zupita sa aking hagdanan. Pasalamat kayong dalawa na takot silang pangalanan. Kaya may nabuti nilang gumawa ng paraan para hindi ako madiin sa krimen na ginawa niyong dalawa. Magdahan-dahan kasi sinasabi mo, Leonard. Hindi pa tayo tapos. Binalaan ni Miguel si Leonard. Nakaramdam si Leonard ng panghinayang dahil nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin. Sa sumunod na araw, doon na nagtagpo ang landas ni Leonard at Miguel sa opisina kung saan pumapasok si Sofia. Hindi makaaywa sina Leonard at Miguel sa isa't isa dahil sa magkapareho na departamento sila nabibilang. Huwag na huwag mo akong pakikialaman, Leonard. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay, ipagkit mo yan sa utak mo. Binabantaan mo ba ako, Miguel? Pues, hindi ako takot sa'yo. Itatak mo din yan sa makitid mong utak. Nanggagalaiti sa galit si Miguel nung pumalag si Leonard sa kanyang pagbabanta. Aminado naman si Leonard na maaari siyang punteriyahin ni Miguel at Denya dahil sa kanyang nasabi nung magkasagutan silang dalawa. Gustong-gusto ni Leonard na subukan ang lakas na Miguel, kaya susubukan niya itong magalit sa kanya. Isipan ni Leonard na pormahan si Sofia para lalong magalit sa kanya si Miguel. Nagtanong-tanong si Leonard tungkol sa pagmamarka ng aswang. Ayon sa mga matatanda na kanyang nakausap, na kapag namarkahan ng isang tao ng aswang, hindi na siya lulubayan hanggat nakikita niyang buhay. Sinadya ni Leonard na iparinig kay Miguel ang kanyang pag-aaya kay Sofia. Sofia, may pupuntahan ka ba? Gusto sana kitang ilibre ng hapunan sa labas. Oo naman. Saan tayo sasakay? Saan pa kundi sa motorsiklo ko. Magtiwala ka lang sa akin. Rider ang kasama mo.
Matagal ko nang gustong subukan na sumakay sa motorsiklo. Kaya sigurado na maging masaya ito. Halatang bigla ang pag-iba ng emosyon ni Miguel. Pinukol niya ng matalim na tingin si Leonard. Pero ang dating nito ay may kasamang pagbabanta. Ilyong ngiti ang ginante ni Leonard kay Miguel. Miguel, baka gusto mong sumama. Pag-aaya ni Leonard. Pero ang totoo ay gusto niya lang inisin si Miguel. Yun na lang, baka hindi ako matunawan. Mag-ingat ka, Sofia. Baka saan ka ililiko ng kasama mo. Wala pa naman akong tiwala sa pagmumukha niya. Ano ko ba, Sofia? Wala naman kayong relasyon pero kung makaasta ka, parang nobyo ka niya. Nakakasira ka ng araw, isip bata ka. Pumintig ang tainga ni Miguel, kaya lumakad ito papalapit sa kinaroroonan ni Leonard. Agad naman silang inawat ng sikyo at mga kasamahan pa nila sa trabaho na nagkataon na naroon. Sige na, Engineer Leonard at Ma'am Sofia, umalis na kayo. Mabilis na isinuot ni Sofia ang helmet na inaabot sa kanya ni Leonard. Inilalaya ni Leonard si Sofia para makasampa ito sa kanyang motorsiklo na may kataasan. Lalo pang nainis si Miguel nang iginaya ni Leonard ang kamay ni Sofia para yumakap sa kanyang bewang. Napayakap pa lalo si Sofia kay Leonard nang pabilisin ito ang pagtakbo ng kanyang motorsiklo. Lihim na nagdiwang si Leonard dahil kuwang-kuwa niyang inis ni Miguel. Pero ang totoo ay ginawa niya iyon para mapilitan si Miguel na madaliin ang panliligaw kay Sofia. Wala siyang balak na ligawan si Sofia. Ang tanging laman ng puso't isipan niya ang hangarin na makaganti kay Miguel at sa mga angka nito. May pinag-aawayan ba kayo ni Miguel? Ang tindi ng galit niya sa iyo, Leonard. Malamang nagsiselo siguro. Sagutin mo na kasi para hindi na ako pag-iinitan. Pag-iisipan ko, panay nga ang padala ng tsokolate sa akin eh. Malapit na akong magka-diabetes. Ipadala mo na lang sa opisina ko kapag nagsawa ka ng kumain. Nangi, edi lalong nagalit iyon. Hayaan mo na. Sanay naman ako sa ugali ni Miguel eh. Pagkatapos kumain ay inihatid na ni Leonard sa Sofia pauwi. Sa isang subdivision sa labas ng syudad, nakatira si Sofia. Kaya may bahagi ng kalsada na madadaanan si Leonard na madalang lang ang kabahayan. Habang binabaybay niya ang kahabaan ng access road, kung saan napapagitnaan ito ng malawak na palayan, bigla na lang may humarang na malaking aso sa kanyang daraanan. Kulay itim na aso at kasinlaki ito, halos ng bakang dumalaga. Pinalabutan si Leonard ng bumungad sa kanyang mata nito na umapoy. Matalim ang tingin na ipinupukol sa kanya ng hayop. Naghuwisto ito para umatake. Kaya agad na pinihit ni Leonard ang gasolinador ng kanyang motor at pinaharurot ng takbo. Manakan-nakang sinisilip ni Leonard ang malaking aso sa salamin ng kanyang motor. Nagulantang si Leonard dahil nakabuntot lang sa kanya ang malaking aso at mukhang walang balak na siya'y lubayan. Hindi napansin ni Leonard ang paparating na malaking truck na may dalang mabigat na kargamento. Sinubukan pa ng driver na ibaling sa ibang direksyon ang takbo ng truck, ngunit huli na ang lahat. Langanin na ang distansya sa kanilang pagitan. Swerte na lang si Leonard dahil pareho na silang mabagal ang takbo. Kaya hindi ganoon kalakas ang impact ng pagkabangga sa kanya ng truck. Nakatalon si Leonard ngunit sumabit ang kanyang kaliwang paa sa barendelyang nakaharang sa gilid ng daan. Namimilipit si Leonard sa sobrang sakit. Subalit, patuloy pa rin ang malaking aso sa pagsugod sa kanya. Sinikap ni Leonard na makagapang para makaiwas sa malaking hayop.
Pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Kitang-kita ni Leonard ang magkapares na nakausling pangil ng aso. Nasabik na lumapa sa kanyang katawan. Naging agresibo pa ang aso dahil nakaamoy ito ng dugo mula sa sugat na natamo ni Leonard. Inilabas ng malaking aso ang kanyang dila. Kinilabutan ng binata dahil mahalin tulad ito ng dila ni Miguel. Habang humahaba, nagkakaroon ito ng maraming galamay na unti-unting gumagapang papunta sa kanyang kinaroroonan. Inisip ni Leonard na iyon na ang kanyang katapusan, kaya ipinikit na lang niya ang dalawang mga mata. Pinintay na lumapat sa kanyang katawan ang magkapares na pangil ng malaking aso. Nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pagbukas ni Leonard sa kanyang mata, nakita niya ang malaking aso na tumatakbo paalis. Well, huwag kang matutulog. Pagsikapan mong manatiling gising. Tatawag lang ako ng rescue. Kumalma ka lang. Saad ng driver na nakabangga ni Leonard. Pasensya na tol, nadamay ka pa. Ngayon lang ako nakakita ng aso na ganon kalaki. Ang kanyang dila. Parang sapot ng gagamba. Sigurado ako tol na hindi pangkaraniwang ang aso na iyon. Isang aswang ang nakasagupa mo tol. Mabuti na lang at nakita kita agad. Kaya kahit papano ay matapakan ko ang preno ng truck. Saad nito sa kanya. Tol, salamat. Mabuti na lang ikaw ang nakakita sa akin. Sigurado nilalantakan ako ngayon ng halimaw na yan kung hindi ka dumating. Kinuha si Leonard ng ambulansya at dinala sa pinakamalapit na paggamutan. Agad siyang inoperahan dahil naputulan siya ng malaking ugat na dinadalaw yan ng kanyang dugo sa paa. Dinalaw siya ni Sofia sa ospital para kumustahin kinabukasan. Mabuti na lang nagawang matahin ng doktor ang naputol mong ugat. Dahil kung nagkataon, habang buhay ka nang maging paralisado. May misyon pa akong gagawin. Kaya umayo ng Panginoon sa akin. Salamat nga pala Sofia sa paglaan ng oras para dalawin ako dito. Madami kaming pumunta dito. Susunod din sila dito pagkatapos nilang pumunta kay Ma'am Denya. Na-hospital si Denya. Anong nangyari sa kanya? Binaril ng hindi nakilalang lalaki kagabi. Kaya isinugod siya sa ospital. Nauna ka lang sa kanya ng ilang oras. Napagtanto ni Leonard na si Denya ang aswang na umarang sa kanyang daanan kagabi. Dahil ayon sa driver ng truck, natamaan niya ang aso ng baril. Dinalaw si Leonard ng kanyang kasamahan sa trabaho, maliban kay Miguel, na nagpaiwan sa silid ni Denya. Agad kinausap ni Leonard ang kanyang kamag-anak na huwag siyang iiwanan sa silid. Isinuwalat ni Leonard sa kanyang kamag-anak ang buong pangyayari, kaya alerto ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali dahil sa sumunod na araw ay binisita siya ni Miguel. Binala na kita pero ayaw mong makinig. Mauna na ngayon yan. Ayon sa doktor mo, aabutin ng ilang buwan bago ka makalabas sa ospital. Kailangan mo pa ng masinsay ng rehabilitasyon bago makabalik sa trabaho. Buwan lang ang ilalagay ko dito. Sulitin mo ng panahon na wala ako. Pinapangako ko Miguel. Pareho niyong pagbabayaran ni Denya ang ginawa niyo sa akin. Iyon kung makakalabas ka pa dito ng buhay. Ano? Aswangin niyo akong dalawa. Mga halimaw kayo. Hindi mo ako matatakot, Miguel. Pasalamat ka may kasama ka dito. Dahil kung wala, tinudas na kita. Pinantaan ni Miguel si Leonard na hindi makalabas ng buhay sa naturang ospital. Wala siyang sapat na kakayaang pangalagaan ng sarili. Kaya may nabuti niyang maglipat ng ospital habang nagpapagaling.
Sinadyang ilihim ni Leonard ang ospital na kanyang pinaglipatan para na rin sa kanyang seguridad. Nagpupuyo sa galit si Miguel dahil natakasan na naman siya ni Leonard. Sinubukan ni Miguel na kumuha ng impormasyon kay Sofia, ngunit wala rin itong alam. Pinursige ni Miguel ang panunuyo kay Sofia hanggang nagsawa na ito. Sinagot ni Sofia si Miguel. Ginawa ni Miguel ang lahat para makuha ang buong buo ng tiwala ng babae. Hindi nabigo si Miguel. Kalipas lang ng isang buwan, ay napaamo na niya ng tuluyan si Sofia. Ilang beses na rin niyang dinala si Sofia sa kanyang tinutuluyan. Paniwalang paniwala naman si Sofia na ginagalang siya ni Miguel dahil hindi ito tumangka na galawin siya. Isang araw ng linggo, nagkataon na walang pasok sa trabaho. Naisipan ni Sofia na bisitahin si Miguel sa kanyang tinutuluyan. Pagkarating niya sa tinutuluyan ng binata, nagkataon na bukas ang pinto, kaya dumiretso siyang pumasok. Sinubukan niyang kumatok ngunit walang sumagot. Naglakas loob si Sofia na pasukin si Miguel sa kanyang silid. Lumakas ang kalabog ng dibdib ni Sofia. Nakita niya mismo si Denia na kanyang boss na nakahilata sa higaan ni Miguel. Nagkataon din na lumabas si Miguel sa banyo at kakatapos lang maligo. Hindi kinaya ni Sofia ang sitwasyon. Nanikip ang kanyang dibdib. Tumakbo siyang palabas sa silid ni Miguel habang umiiyak. Sandali, Sofia. Hayaan mo kung magpaliwanag. Lumingon si Sofia habang umiiyak. Ano ang ipapaliwanag mo, Miguel? Walang kahulugan ang nakita ko. Natulog lang kayo. Ganun ba? Oo, may nangyari sa amin ni Denia. Nagpapalipas lang kami ng init ng katawan. Wala kaming relasyon. Ang ganda ng dahilan mo, Miguel. Huwag ka nang magpakita sa akin. Nagmakaawa si Miguel kay Sofia. Nabigyan pa ng isang pagkakataon. Personal siyang kinausap ni Denia at nilinaw na wala silang relasyon ni Miguel. Bukas at malawak ang pag-iisip ni Sofia pagdating sa ganong bagay. Kaya binigyan pa niya ng isang pagkakataon si Miguel. Ang tangik naman. Nung magkaayos na sina Miguel at Sofia, nagyaya ng kasal si Miguel. Pinag-isipan ni Sofia ng mabuti. Nagkakaedad na rin siya at kailangan na niyang bumuo ng pamilya. May isang bagay na labis ikinababahala ni Sofia. Siguradong hindi papayag ang kanyang magulang. Tradisyon sa kanilang pamilya na dapat malampasan ang kanilang yaman. Nasa legal na edad na si Sofia at pwede na siyang magpakasal kay Miguel na walang permiso ng kanilang pamilya. Pumiling si Sofia ng isang buwan na bakasyon sa trabaho. Agad naman siyang pinayagan. Ganoon din ang ginawa ni Miguel. Nagkataon na nagkita sila ni Leonard sa opisina. Kaya nabanggit ni Sofia ang kanyang plano. O Leonard, mabuti nakakabalik ka na sa trabaho. Nag-resign na ako, Sofia. Hindi na ako babalik sa trabaho. Paano ka? May bago ka na bang trabaho? Wala. Napag-isip-isip ko. Wala sa pagiging ininyero ang aking kasiyahan. Babalik na ako sa pagbabanda. Galing. Suportado kita dyan, Leonard. Hayaan mo. Pagbalik ko mula sa Capiz, jamming tayo. Alis ka. Anong gagawin mo sa Capiz? Ikaw na rin ang may sabi, Leonard. Doon tayo sa bagay na makapagpapasaya sa atin. Magpapakasal na ako kay Miguel. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo naman. Kailan pa ako mag-asawa kapag palyado na ang aking matres? Sa bagay, hindi na rin tayo bata. Ikaw lang ang pinagsabihan ko, Leonard, ng plano ko. Hindi ko na ipinaalam sa aking pamilya.
Dahil siguradong hadlangan lang nila ang plano ko. Total, pareho na rin kami ni Miguel na nasa tamang edad para magdesisyon sa aming sarili. Karapatan nilang malaman ang plano mo, Sofia. Walang may magaganap na kasalan kapag ipinaalam ko sa kanila. Hanggat hindi malampasan ni Miguel ang yaman na meron ng aking pamilya, hindi papayag ang aking mga magulang. Wala na akong magagawa kung ganon. Mukha namang buo na ang loob mo. Sige, congrats. Kita na lang tayo, Son. Ingat ka. Dinala ni Miguel si Sofia sa kapis na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam at si Leonard. Buong-buo ang tiwala ni Sofia na iyon na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Pagdating ni Sofia sa lugar ni Miguel, tuwang-tuwa siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng partidos ni Miguel. Si Sofia nga pala, siya ang sinasabi kong babae na ihaharap ko sa inyo ni Mama. Sofia, si Papa Alfonso. Ang galing talaga ng anak kong pumili. Manang-mana sa kanyang ama. Labis ang pagtataka ni Sofia dahil mukhang magkaedad lang sina Miguel at ng kanyang ama. Magkamukhang magkamukha ang dalawa na parang pinagbiyak na bunga. Sigurado ba tito na mag-ama kayo ni Miguel? Mukhang magkaedad lang kayong dalawa, tignan. Mapagkakamalan pa nga kayong kambal kapag nagkatabi. 14 pa lang ang edad ni Papa nang mabuntis niya si Mama. 11 anyos pa lang noon si Mama Isabel ng mga panahong iyon. Walang emosyon na mababaka sa mukha ni Isabel. Kakaiba ang ipinapahiwatig na tingin nito kay Sofia. Walang boses na lumabas sa bibig ng ginang. Hanging tango ang naisagot nito kay Sofia nang batiin siya nito. Sa kabila ng mga magandang plano sa isipan ni Sofia, ay hindi niya maramdaman ang kasiyahan. Salungat sa kanyang isipan ang ipinapahiwatig ng kanyang puso. May kung anong takot, hilabot at kabigatan siyang nararamdaman. Dalhin mo na si Sofia sa kwarto mo, Miguel, para makapagpahinga. Walang emosyon na sambit ni Isabel. Naiilang si Sofia sa kakaibang tingin na ipinupukol ni Alfonso sa kanya. Ganon din ang kakaibang tingin ng mga taong naroroon. Isinawalang bahala na lang ni Sofia ang ganong pagkaramdam. Iniisip na lang niya na ganon ang pakikitungo nila sa mga bagong salta. Sinabi ko na sa iyo, Sofia, na pihadong magugustuhan ka ng aking mga magulang, lalo na ang aking ama. Nararamdaman ko nga, Miguel, ang mainit nilang pagtanggap nila sa akin. Matulog ka na lang muna. Makikipag-usap lang ako sa aking pamilya. Matagal na rin ang huli akong uwi dito sa amin. Dahil sa mahabang biyahe, agad nakatulog si Sofia. Nagising siya sa mahinang tapik ni Isabel. Tita, may kailangan ka po ba? Sofia, umalis ka na habang may oras ka pa. Maniwala ka sa akin. Mapapahama ka lang dito. Ayaw mo pa sa akin, tita? Hindi sa ganoon. Basta umalis ka na lang habang may liwanag pa. Nasa ganong pag-uusap sina Isabel at Sofia nang madatnan sila ni Miguel. Biglang umiba ang kilos ni Isabel at naging balisa ito. Ma, nandito ka pala. Alam mo naman na nagpapahinga si Sofia. Mamaya na kayo mag-usap kapag nagising na siya. Lumabas si Isabel sa silid ni Miguel. Sumulya pa ito kay Sofia bago tuluyang lumabas. Pasyensyahan mo na si Mama. Ganun lang talaga yun. Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi niya, ha. Minsan na kasing nawala sa katinoan at hanggang ngayon, hindi pa nakabawi. Hayaan mo na, Miguel. Mabait naman siya. Gabi na tayo matulog mamaya, ha. Total, malapit na rin tayong ikasal. Ayos lang naman sa akin.
Napapansin ni Sofia sa pagkainan na panay ang tinginan ng mag-ama. Si Isabel naman ay bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Kakaiba ang tingin ni Alfonso sa dalaga na parang takam na takam itong tikman. Ganon din ang tingin na ipinupukol sa kanya ng mga taong naroroon. Agad nakaramdam si Sofia ng pagkailang, kaya nagdesisyon siyang magpaalam at mauna ng magpahinga. Mag-iinuman lang kami sa ibaba. Aakyat na lang ako dito mamaya. Huwag mong ikandado ang pinto ha. Sige, pumasok ka na lang dahil siguradong makakatulog ako agad. Natulog si Sofia ng maaga. Mahimbing ang kanyang tulog dahil medyo malamig na sa silid ni Miguel. Sa kalagitnaan ng kanyang tulog, nagising si Sofia sa mapusok na halik. Inakala niyang si Miguel ang lalaking iyon, kaya nagpaubaya siya. Madaling magsilid kaya hindi niya maninap ang mukha ng lalaki. Pinaubaya ni Sofia ang kanyang sarili sa lalaki na inakala niyang si Miguel. Halos 3 beses nilang paulit-ulit na ginawa iyon hanggang sa pareho na silang lupaypay. Nakadama si Sofia ng lagkit sa kanyang katawan, kaya nagdesisyon siyang maligo. Inagilap niya ang switch ng ilaw para lumiwanag. Ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nung kanyang mapagtanto ng lalaking kanyang kasama ay hindi si Miguel, kundi ang ama nito. Tito, ikaw ang gumalaw sa akin. Isusumbong kita kay Miguel. Sige, isumbong mo ako. Aking manugang. Ngumiti si Alfonso ng nakakaloko na parang demonyo. Bahagyang nabuhayan ng pag-asa sa Sofia dahil dumating si Miguel. Miguel, ginahasa ako ng sarili mong ama. Hindi ka ba nasarapan? Yun naman ang dahilan kaya dinala kita dito eh. Dinala kita dito para panregalo sa aking ama. Paano kita pakakasalan, Sofia? Matagal ko ng asawa si Denya. Ang hina mo kasi. Nahuli mo na kami dati, hindi ka pa nadala. Ganyan ang napapala ng taong desperada. Hayop ka, Miguel. Demonyo ka. Magkatulad kayo ng ama mo. Hayop. Demonyo. Kinalabutan si Sofia nang biglang magbagong anyo ang ama ni Miguel. Nagsitubuan ang kanyang mahabang pangil. Kuko. Umaba din ang dila nito at akmang sasakalin si Sofia. Naintakutan si Sofia dahil sa malahalimaw na itsura ng ama ni Miguel. Yun pa lang ang unang pagkakataon na makakita siya ng nilalang. Na may mga dila na parang galamay sa dami. Hayaan mo na akong pagsawa ng katawan ng babaeng ito bago ipakain sa ating kamag-anak. Sige, sulitin mo na ang gabing ito. Nagpupumigla si Sofia habang paulit-ulit siyang binababoy ni Miguel. Dabang-dama niya sa kanyang loob na punong-puno na ang kanyang pagkababae sa katas ng mag-ama. Halos mayupay na ang kanyang katawan sa gigil ni Miguel sa pagbao ng pagkalalaki nito. Damang-dama ni Sofia ang kirot sa kanyang likod sa tuwing binabao ni Miguel ang kanyang kuko sa ating marating nito ang kasukdulan. Labis ang panghihina ni Sofia nang tuluyan na siyang tigilan ni Miguel. Halos nakapitong beses na magparao si Miguel bago ito makontento. Iniwanan siya ni Miguel na parang nalanta na gulay. Si Isabel ang tanging naglakas loob na pasukin siya sa silid ni Miguel para tulungan. Sinabihan na kita pero hindi ka nakinig. Wala na tayong magagawa ngayon dahil madilim na ang paligid. Nagkalat na ang mga lahi naming aswang sa buong baryo. Ibig sabihin, buong baryo na pawang aswang ang aking napuntahan. Hindi lang buong baryo kundi isang angka na purong aswang. Hindi ito ang tamang panahon para panghinaan ka ng loob, Sofia. Isa ka din sa kanila, Tita Isabel. Bakit mo ko tinutulungan? Hindi na kinakaya ng konsyensya ko ang mga kademonyuhan ng aking mag-ama.
Sa aplitan lang din akong ginawang aswang ni Alfonso para magbigyan ko siya ng anak. Hindi ko siya mapapatawad, Sofia. Impyerno ang naging buhay ko dito. Tulungan mo ko, tita. Tulungan mo akong makatakas. Susubukan ko, Sofia. Susubukan kitang maitakas sa impyernong lugar na ito. Sa ngayon, subukan mong magpakatatag. Ipunin mo ang iyong tapang at lakas para mamaya. Magtatagda ka ng katayin para sa munting piging mamaya. Kailangan na natin makatakas. Gagawa ko ng paraan para mabigyan ka ng pagkakataon na makatakas. Tinulungan ni Isabel si Sofia na maiayos ang kanyang sarili. Pinakain ng mabuti para makabawi ito ng lakas. Inihanda siya ni Isabel para makipagsapalaran at mailigtas ito sa bingit ng kamatayan. Pumasok si Miguel sa silid kung saan niya kinulong si Sofia para ipamukha dito na nagawa niya itong paikutin sa kanyang palad. Isinama ni Miguel si Denia para lalong manibugho si Sofia at maging doble-doble ang sakit na nararamdaman nito. Magkatulad lang kayong dalawa na demonyo. Siguraduhin mo lang, Denia, na hindi darating ang karma sa buhay mo. Darating ang panahon na Panginoon na mismo ang gagawa ng paraan para makatagpo kayo ng katapat. Kumapit ka lang at maniwala sa sinasabi mong karma, Sofia. Nandito lang naman kami para sabihin sa iyo na kami ni Miguel ang pumatay sa matalik mong kaibigan na bakla. Kaya naman namin na siya ang magsabi sa iyo ng katotohanan. Iyon kung hindi sa impyerno ang bagsak ng baklang iyon. Hindi mapupunta si Jovita sa impyerno. Kayong dalawa ni Miguel ang masusunog sa impyerno. Sinusumpa ko kayong dalawa. Nainis si Denia sa mga pinagsasabi ni Sofia. Sobrang galit ni Denia kaya nasakal niya si Sofia. Dinampal niya pa ito sa magkabilang pisngi at dinuraan. Desperada, ang bobo mo. Kaya ka nauto at napaikot ni Miguel. Pagsisihan mo ang lahat ng ito, Denia. Bahala na ang Panginoon na maningil sa inyo sa mga kasalanan mo. Tama na, mahal. Mamaya pa ang piging, kaya hindi pa pwedeng patayin ang babaeng yan. Gustong-gusto ni Sofia na tumayo at sugurin sina Miguel at Denia. Ngunit ikinandado na ang dalawang pinto. Iwan si Sofia na mabigat ang dibdib. Napasigaw na lang si Sofia para mailabas ang nagpupuyos niyang damdamin. Kinagabihan ay naririnig ni Sofia ang tilian, kantahan at tawanan sa labas. Sumilip siya sa munting sewang at nakita niya doon ang maraming tao sa labas. Inalabutan si Sofia ng mahagip ng kanyang mga mata ang malaking kawa na may lamang tubig na pinapakuluan. Nakalatag na ang malalaking sangkalan sa lamesa at mga patalim. Kinabahan si Sofia nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Gulat si Sofia nang makita niya sa pintuan si Isabel na mayroong binubuhat na babae. Barin mo, Sofia, ang suot mong damit. Magmadali ka habang may oras pa tayo. Hinubad ni Sofia ang suot niyang damit at ipinasuot sa babae na buhat-buhat ni Isabel. Nagulat si Sofia nang kanyang madiscover na si Denia ang babaeng dinala doon ni Sofia. Baka magising si Denia, Tita Isabel. Pinaluan ko ng gamot na pampatulog ang kanyang gatas na pinatimpla sa akin. Sigurado na hindi siya basta-basta magigising sa dami ng nilagay ko. Anong gagawin ko, tita? May pinto sa dulo ng pasilyo. Bubuksan ko na iyon. Sa oras na makuha na nila dito si Denia, umakbo ka na kaagad. Hanggat may lupa, magpatuloy ka lang sa pagtakbo. Makalabas ka lang sa baryo na ito, ligtas ka na. Ilipat mo sa katawan ni Denia pati ang suot mong alahas. Patayin mo ang ilaw. Igluban mo ang kanyang mukha. Bahagya mong ilabas ang suot mong alahas kay Denia dahil iyon lang ang makikita sa dilim. Salamat sa tulong mo, Tita Isabel.
Magpakatatag ka lang, Sophia. Sakaling magbunga ang kahiyupan ng aking mag-ama, piliin mong buhayin ang sanggol. Gagawa ako ng kaguluhan habang tumatakas ka. Tago si Sofia sa ilalim ng higaan. Bumaluktot siya doon para maikubli ang kanyang sarili. Nakarinig siya ng yabag na paparating. Halos himatayin na si Sofia sa takot. Pinigilan niya ang huminga sa takot na baka may makarinig sa kanya. Pinalo ng mga taong pumasok sa silid si Denya. Narinig pa niyang umungol ito ng ilang beses. Dahilan para sundan ito ng pagpalo pa. Binuhat nila palabas si Denya. Nanatiling nakabalot ang kumot sa kanyang mukha. Iyon ang hudyat para tumakas si Sofia. Tinalunton niya ang pasilyo hanggang marating ang pinto na tinutukoy ni Isabel. Nakabukas na iyon kaya dumiretso na lang si Sofia sa pagtakbo. Hanggang nakarating siya sa nagtataasang mga puno. Narinig niya ang sigawan kaya kanyang napagtantong na-discover na nilang si Denya ang kanilang napatay. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel. Dahilan para bilisan pa ni Sofia ang pagtakbo. Namataan ni Sofia ang makapal na usok. Iyon ang tinutukoy ni Isabel na panggugulo na kanyang gagawin. Ang buong akala ni Sofia ay tuluyan na siyang hindi masundan ni Miguel at ng ama nito. Pansamantala siyang gumigil para makasagap ng hangin. Namumutla na siya at hindi makagalaw nang makita niya si Miguel na nakatayo sa kanyang harapan. Anong akala mo, Sofia? Magkakalbas ka lang ng basta-basta sa aming baryo. Minarkahan na kita, kaya kahit saan ka magpunta, masusundan kita. Babayaran mo ang ginawa mo. Pinalit mo si Denya para siyang mapatay. Alam ko na tinulungan ka ni Mama Isabel. Sayang lang ang ginawa niya. Magkita na lang kayo ni Denya sa kabilang buhay. Nagbagong anyo si Miguel. Nalantad sa harapan ni Sofia ang totoong itsura ng lalaki na kanyang minahal. Isang halima na may nakakatakot na itsura. Napaatras si Sofia nang magsimula siyang abutin ng mga galamay na tumubo sa mahabang dila ni Miguel. Ang buong akala ni Sofia na iyon na ang kanyang kamatayan. Nagsimula na siyang palaputan ng malagkit na dila ni Miguel. Nagumpisa na rin itong humakbang sa kanyang kinaroroonan. Hindi na makahinga si Sofia dahil sa pagkasakal ng mahabang dila ni Miguel sa kanyang leeg at katawan. Napatigil si Miguel sa paghakbang nang biglang may lumusot na mahabang pinatulis na bagakay sa katawan niya. Sa dibdib niya iyon nakatama, kaya agad siyang sumuka ng dugo at nagsimulang bumagsak sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang kanyang mapagtanto na si Leonard ang may kagagawan sa pagsaksak sa dibdib ni Miguel. Umanos, Miguel. Sa wakas, naipagiganti ko na rin si Ate Imse na binaboy mo at ipinakain sa angkan mo. At ito, para sa lahat ng tao na pinatay mo. Nagamit ang matalas na patalim. Pinugutan ni Leonard si Miguel. Tinadyakan pa ni Leonard ang kanyang ulo, dahilan para magpagulong-gulong palayo. Napatay ni Leonard si Miguel, ngunit agad namang dumating si Alfonso na ama ni Miguel. Galit na galit ito dahil sa sinapit ng kanyang anak. Agad niyang pinuluputan ng kanyang mahabang dila sina Leonard at Sofia. Sa sobrang higpit ng kanyang pagkasakal, hindi na magawang makagalaw ni Leonard. Si Sofia naman ay naramdaman ang pagbigay ng kanyang katawan. Ursigido si Alfonso na patayin ang dalawa. Nabago lang ang sitwasyon nang dumating si Isabel. May dala itong patalim na siyang ginamit para mapatay si Alfonso. Pinaksak ni Isabel ng paulit-ulit si Alfonso hanggang manghina ito at bumagsak sa lupa. Tumatangis ang ginang habang niyayakap sa kanyang kandungan ang wala ng buhay na katawan ni Miguel. Umalis na kayo bago pa magsidatingan ang
kamag-anak naming mga aswang. Tumakbo ng walang humpay ang dalawa hanggang marating nila ang labasan, kung saan sila nakahingi ng tulong. Pinasakay ng mga turista mula sa Boracay ang dalawa at isinabay pabalik sa syudad ng Iloilo. Laking pasasalamat ni Sofia kay Isabel at Leonard dahil tamang-tama ang dating ng dalawa, kaya nailigtas siya sa bingit ng kamatayan. Nagkatotoo ang sinasabi ni Isabel. 2 buwan lang ang lumipas, nagsimula ng umumpok ang kanyang tiyan. Isang desisyon ang lubos na nagpahanga kay Sofia. Inako ni Leonard ang responsibilidad na panagutan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang sanggol na bunga ng kahayupan ng mag-amang aswang. Ibinunyag ni Sofia ang kanyang totoong kalagayan, pati ang kanyang naging karanasan sa kapis. Humanga ang pamilya ni Sofia sa paninindigan ni Leonard. Hindi man napantayan ni Leonard ang yaman na meron sila. Taos-puso nilang tinanggap ang lalaki. Isang magarbong kasalan ang naganap sa asyenda ng angka ni Sofia sa Negros. Sender's Note. Hindi man ako totoong anak ni Tatay Leonard. Ngunit kahit minsan na hindi niya yon ipinadama sa akin, binusog niya ako sa pagmamahal at tinanggap ng buong buo. Sa katunayan, hindi lang apelyido ang pinagkaloob niya sa akin. Ang aking pangalan ay hango sa kanyang sariling pangalan. Umalis na si Nanay Sofia sa kumpanyang iyon para malimutan ang masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay. Dito na sa Negros bumuo sina Tatay Leonard at Nanay Sofia ng aming pamilya. Nagkaroon pa ako ng 2 kapatid. Hanggang dito na lang po, Sir Casper. Lubos na gumagalang. Leona, anak ni Leonardo at Sofia. Huwag niyo akong husgahan, ha? Kung anak ako ng aswang ay hindi ako naging aswang. Maraming salamat po at swertihin ang lahat ng nakikinig.